Bumuga ang 4 na bilanggo sa mataas na kahoy sa Batangas po yun. Nagawa nila yon sa tulong ng binatilyong kapatid ng isa sa mga pugante. Ang pinagtataka po ng Batangas Police ay ito. Bakit hindi man lang sila nakita ng mga bantay? Yan ang tinutukan ni Emil Sumangil. Eksklusibo. Sila ang 4 na bilanggong pumuga mula sa detention cell ng Mataas na Kahoy Municipal Police Station dito sa Batangas kaninang madaling araw. Ang mga pugante ay sina Nico Rafael, nahulihan ng illegal na droga at loose firearm. Erwin Calalo may kasong rape. Marjon Villaluz, kinasuhan ng robbery. At si Roy Jasper Gonzalez, kinasuhan ng drug trafficking. Batay sa spot report, 4:15 ng madaling araw kanina nang madiskubre ng bantay na bukas na ang selda ng mga bilanggo at nawawala na ang 4 na preso. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, nakuha ng mga preso ang susi ng kandado ng bilangguan. Sa tulong ng isang menor de edad na pansamantalang nasa kustodiya ng Mataas na Kahoy Police mula sa DSWD. Wala raw kasing pasilidad ang DSWD. Ang menor de edad daw ay kapatid ng isa sa mga pugante na si Villaluz. Kasamang nawawala ang binatilyong ito ngayon. Yung minor kasi na to ay kumbaga nakasanayan ng paikot-ikot lang dun sa loob ng police station. So parang naging katiwala na dun sa loob ng police station. So hindi na iniisip ng mga kapulisan na gagawa pa ng ganun yung bata. Ilang oras matapos ang jailbreak, naibalik na sa piitan ngayon ng isa sa mga pumuga, si Roy Jasper Gonzalez. Pumunta siya dun sa bahay nung asawa nung isang kamag-anak niya. Dun siya nagtigil. Okay. So natuntun siya nung mga pulis natin. Wala ko talaga ang balak tumakas. Okay. Natakot lang ako na may iba mag-isa. Hindi kaya akong ginawa ko. Nagpunta ako doon sa pinsan ko na sumerender ako. Pinaiimbestiga na ng Batangas Police kung paano malayang nakalabas ng police station ng mga pugante at wala ni isang pulis na nakapansin kahit pa dumaan sa mga tanggapan ng hepe ng pulisya, intelligence unit at radio room. Tinanggal na muna sa pwesto bilang jailer si PO1 Rico Lianes habang naharap naman sa mga kasong administratibo ang lahat ng pulis na nakasign dito sa Mataas na Kahoy, kabilang ang hepe nitong si Inspector Daniel de la Cruz. Paanong nangyari na doon dumaan, wala namang ibang exit na dinaanan. Okay. So paano hindi nila napansin na dumaan yung mga preso? Paliwanag naman ng Mataas na Kahoy Police sa kanilang provincial headquarters, inihayag nilang nagkandak ang karamihan sa kanilang mga tauhan ng checkpoint at patrol noong mga oras na naganap ang jailbreak. Nag-checkpoint ho kami hanggang alas 12, tapos nag-patrolling pa ho sir ako. Okay. Tapos at the same time, nung dumating ho ako dito, na-surprise ho ako doon sa sabi ng tao ko, Sir, tatakas na mga ating preso. Mula dito sa Mataas na Kahoy, Batangas, Emil Sumangil, nakatutok.